Arturo Tolentino. Siya po yung naging running mate ni Marcos. Siya po yung tatay ng nanay ko. Bago pa siya naging Arturo Tolentino at bago pa naging Mike Velarde, si Mike Velarde, matalik mong kaibigan po sila. We're very good friends. My lola, we're very good friends. So, ika nga, kahit pa paano may konting connection ako sa El Shaddai. So, I want to know, sino po sa inyo rito yung naka 5 years, yung 5 years and below dito sa Bahrain? Raise your hand. Ayan, yung mga bagito, no? Yung mga newcomer. Yung mga between 5 to 10 years naman. Ayan, nako. Yung 10 to 15 years. Yung 15 years to 20 years. 20 years to 30 years. Talaga. Ay, natatakot ako magtanong. 30 years to 35. Wala na. Okay. I was at the Filipino Mass a while ago. Nagsimba rin po ba kayo? Grabe yung naramdaman ko nun. Talagang, honestly, no, feeling ko talaga it's as if I was home and yung pagnamnam nila dun sa misa, kakaiba. The things we take for granted, no, sa Manila. Kasi palibasa, ora-orada, bawat oras pala merong misa. Dito, minsanan lang. So I could see that all of you were hungry. The reason why I asked how many of you have been here and how long is because, eto, naniniwala ako, no? Tanong niyo sa akin, sabihin niyo sa akin kung tama ako, hindi. Pero naniniwala ako sa sobrang ganda ng bansa natin. Sa sobrang pagmamahal natin sa pamilya. Ano, Pilipino mahilig sa pamilya, sa barkada, at sa pagkakaibigan. Sa tingin ko, wala namang aalis ng bansa nila, kundi dahil meron kayong hinahabol at tinatrabahong pangarap. Tama ba? Sa mga kawin, lahat po tayo dito merong pangarap. Tama? We all have dreams. And I just want to talk about dreams for just a few minutes because I love talking about dreams. I love talking about dreams. And sandali bago ko ituloy. Pwede bang, sino gusto mag-video sa akin? Kasi sabihin ko sa mga kasama ko, ngayon lang ako nag-talk sa El Shaddai, dapat makuha sa video. Sige, pwede bang may mag-video? Brother? Sige. Bago ako magpatuloy, smile. Sabihin niyo, ano bang sinasabi ni El Shaddai? 1 plus 1 equals 3. Lord, power. Sige, ready, set, sabay-sabay, go! 1 plus 1 equals 3. Power. Okay, eto sabihin niyo keep on watching. Keep on watching. Preacher in Blue Jeans. Preacher in blue jeans. Ituloy-tuloy niyo yan, huwag niyo itigil. Ready, get, set, go! Keep on watching. Preacher in blue jeans. Last na. Sorry, kumain ako ng oras. Imbis ng talk, di ba? Sabihin nyo lang, we are El Shaddai Bahrain. Keep on watching Preacher in Blue Jeans. Tuloy-tuloy. We are El Shaddai Bahrain. 1, 2, 3, go! We are El Shaddai Bahrain. Keep on watching Preacher in blue jeans. Last na. Keep on watching Preacher in Blue Jeans. We are El Shaddai Bahrain. Go! We are El Shaddai Bahrain. Keep on watching Preacher in blue jeans. Okay, yun lang sila. Alright. Gusto ko lang magkwento ng konti tungkol sa pangarap. Tanong ko lang ulit, sino may pangarap? Babang ko sino yung mga nasagot na ng Panginoon yung ilang pangarap nila? Sino yung nag-iintay pa ng sagot sa mga ilang pangarap nila? Buti na lang. Parang may say-say yung talk ko, no? Alam niyo, nung bata ako, nakilala ko ang Panginoon, 12 anyos po ako. Dinala po ako ng magulang ko sa isang charismatic community. Ang pangalan ay BLD, Bukas Loob sa Diyos. Doon po ako nag-umpisa. Tapos nun, lumipat kami ng ibang community. Tapos ng mga 15 years. Tapos ngayon po, full-time na ako kay Brother Bo Sanchez. Naalala ko nung nag-college ako, nag-practicum ako sa isang advertising agency.
At ang kinuha ko po nung college ay Mass Comm, okay? Mass Comm, Communication Arts. Bakit? Kasi nais ko nga ipahayag ang salita ng Diyos through media. So, ang balak ko ng panahon na yun, gusto ko magtayo ng Christian Advertising Agency. Okay? Pero nalaman ko later on, mahirap yung Christian Advertising Agency. Yung yun lang, baka daw hindi mabuhay, baka daw kapusing ka sa kliyente. Sabi ko, sige, sasantabi ko muna yun. Pero sabi ko, pero Lord, gusto ko pa rin sa media. I want to glorify with my talents. I want to use my many gifts for you. So, nung nag-practicum ako dun sa isang ad agency, nakilala ko yung iba't ibang mga miyembro nung creative team. Ang trabaho ko magsulat. Tawag sa akin, copywriter. Yung isa naman, siya yung taga-drawing, ang tawag doon, visualizer. Tapos yung art director, siya naman yung nagsasama ng salita, tsaka yung imahen, pinagsasama niya, ginagawa niyang larawan. Nung tinitignan ko yung mga papel nila, sabi ko, parang kulang yan, parang hindi ako ganun kagaling para dyan, parang hindi ako matutuwa dito. Ano kayang pwede? So inisip ko, ano kayang pwede maging trabaho sa creative agency? Na-realize ko, yung isang trabaho, nung isang kasama namin sa team, yun yung gusto ko, yung creative director. Okay? Ambisyoso, no? Yung diretso agad sa director, di ba? Pero yun yung gusto ko kasi siya yung nagbibigay ng vision, siya yung nagkikwento sa amin, ganito yung gusto natin gawin. Pag dinala sa akin siya yung makakakita, parang ayusin natin dito. Pinapanood ko siya, sabi ko, wow, yan ang gusto kong trabaho, gusto kong maging katulad niya. Pero alam niyo, sa eskwelahan niya, aminin ako, secret yun. Okay? Hindi naman ako masyadong honor student. Okay, yung grade 1, honor student ako, pero nung college, hindi na. Tapos parang hindi naman ako excellent student. Okay? Ito pa, nung nag-graduate ako ng college, naglingkod muna ako sa probinsya. I served in the province for 1 year as a volunteer in a media ministry under Jesuit Volunteers Philippines, okay? Sa Calapan, Oriental Mindoro, pumunta ako. Meron? Alright. Yes, alright. 1 year ako doon. And so pagbalik ko, naunahan na ako lahat ng mga kaibigan ko, naunahan na ako lahat ng mga kaklase ko. Nasa television na sila, nasa ad agency na sila, director na yung iba assistant director. May iba nag-umpisa na ng kanilang mga business. Ako, nahuli na ako. Pag-uwi ko kasi 1 year delayed na ako. Tapos parang may konting re-entry pa ako. Hindi pa ako makatrabaho agad. So parang feeling ko, nahuli na ako, Lord. Feeling ko yung pangarap ko lumayo na. Maliban doon, wala naman akong ganong connections. Tapos yung isang time pa nag-audition ako para mag-newscaster para sa PBL. Grabe, ano yun? Ito, seryoso ha. Pag ganun ko, yung kinuna na kami, alright, camera, ready. Tell me, anong nangyari sa araw mo? Ganun lang audition. Alam mo, hindi ako nagbibiro, hinawa akong mikropono. Ganun, mga 5 minuto. Tapos yung nag-audition, George, sige na, kwento lang, huwag ka makabahan, kwento lang. Hindi ko alam sabihin ko ganun na talagang, hindi ko alam bakit napraning ako, na-blanco ako. Can you imagine, ako naniniwala kayo, na-blanco ako sa ganun. But at that time, it just, hindi ko alam kung na-insecure ako, marami kong iniisip. My point was, feeling ko yung pangarap ko, palayo ng palayo. I blew that audition. Talaga sabi ko, hindi ako makukuha dyan. Nahiya na ako bumalik. And so many things did not happen the way I wanted them to happen. One day, I was walking in McDonald's. I was walking in Green Hills. Doon po yung dating bahay namin bago ako kasama. Nalakad ako sa Green Hills. Tapos pag ako pumunta ng Green Hills, dahil taga-roon po ako, hindi na nagdadala ng pitaka. Minsan, eksakto lang yung pera ko, ganyan. Chinelas lang ako, shorts, t-shirt. Kasi alam ko ano yung bibili ko Pumunta ako ng Green Hills, binili ko. Tapos kung bilhin, pauwi, yun, nakita ko yung McDonald's. Summer nun, ang init. So na ako, parang init na ako. Nakita ko yung McDonald's, sabi ko, wow. Parang sarap magkaroon ng sarap kumain ng isang ice cream cone. Ice cream sundae. Alam niyo yan? Sundae cone. Puti, tapos manila, matamis, malamig. Diba? Sa desierto pa tayo ngayon. So parang, diba? Sarap. Pasok ako. Pagpasok ko, nakita ko, ice cream sundae, 17 pesos.
Dukot ako sa pitaka ko. Maria. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pesos. Piso, kulang. Alam niyo, sabi sa akin ng nanay ko, yung mga kahera, pag kulang ka ng piso, asa ka pa napapayag sila? Hindi sila papayag. Di ba? Kasi malulugi sila eh. Huwag ka na, sabi ng nanay ko. Yun yung naalala ko, sabi ko, sige, babae Sunday. Tears sa likod. Pero nung palabas na ako McDonald's, naalala ko, meron ng kaibigan nagsabi sa akin, alam mo pare, wala namang masama sa magtanong. Libre magtanong. Hindi, paligid ako rin. Tapos balik ako, hinanap ko yung manager. Diretso ako sa manager, babae yung manager. In English ko, para di ba, medyo, excuse me, miss. Kasi piso lang, di ba? Kaya hindi mo niwala sa akin, sabi ko, excuse me, I have a problem. Sabi ko, your Sunday cone is 17 pesos and I only have 16 pesos. Ano sinabi ko? Alam niya yung babae, tinignan niya ako, tapos napangiti siya. Alam niya sinabi, isa lang sinabi niya, sure. Tapos kinuha niya yung 16 pesos sa akin, tapos ito yung maganda. Pagkakuha niya sa akin, alam niya anong ginawa niya? Binigay niya dun sa kahera. Pero, pagkabigay niya, ito yung ginawa niya. Tumukot siya ng piso sa bulsa niya. Tapos sinabi niya, bigyan mo ng Sunday cone si Sir. Tapos nandun ako parang, wow, hindi ko akalain mangyayari yun. Tapos habang iniintay ko yung Sunday cone, ginagawa para sa akin, alam mo, kinausap ako ng Diyos, kinausap ako ni Lord. Parang nagka-moment kami ni Lord. Nasa gitna ako McDonald's, napapaiyak ako. At ito yung sinabi ni Lord, kinig kayo ha. Sabi ni Lord, George, meron kang pangarap. Bigay mo lang sa akin lahat ng meron ka. At yung kulang, pupuno ako. Amen. Yung tumuloy na yung luha ko ron. Lord, thank you. And God said, I will not let anything stand in the way of you and your dreams. Amen. Ang bahala. Basta bigay mo lahat. Basta bigay mo lahat. Huwag ka magtira, huwag ka magtipid, huwag ka mag-atubili. Don't hold back. Give me everything. At ano nang gagawin ni Lord? Dudukot siya. Dudukot siya sa malalim niyang bulsa. Ilalabas niya kung ano man yung kulang. Kukunin niya yung alay mo, ipagsasama niya, at hinahain niya sa iyo ang iyong kulang. Totoo nga. Because in 2007, Bo Sanchez approached me and said, George, kasi magkaibigan na kami, nagli-lead na ako ng worship bilang bisita, guest worship leader. Writer na ako para sa Didache, yung daily devotional namin. Volunteer ako sa madaling salita, pero hindi pa ako bahagi ng community niyan. Eh, naimbitahan ko siyang manood ng isang palabas ko sa entablado. Naging miyembro ako ng Trumpets, yung Christian theater play. So, nanood siya. Tapos sabi niya, George, gusto mo bang magtrabaho para sa akin? Sige, game, di ba? Pero sa loob-loob ko, yes! Di ba? Kasi idol ko yun, sobre. So I started working for him in 2007 as managing editor ng youth magazine namin, Fish ang pangalan. Pero, ito pero, pagkatapos nun, yung nagkaroon ng trip si Brother Bo abroad, nung nagkaroon siya ng trip abroad, kailangan niya ng videographer. Yung kaibigan ko na dapat videographer niya, nag-deny ng visa. Ako, pinanganak ako sa Amerika, nagkataon lang naman. So ako yung pinadala nilang videographer, ako yung nag-camera. So kung sumama ako sa kanya, sa Europe, hindi sa Holy Land, sa Europe, Marian Pilgrimage, ako yung kumuha ng video. Mas kung student ako, marunong ako eh. Pagtapos nun, pag-uwi namin sa Manila, ako yung nag-edit ng Preacher in Blue Jeans. Nung panahon na yon,
30 minutes yung palabas namin. Ngayon, 5 minutes na lang sa internet. Pero nung panahon na yun, 30 minutes. My gosh, ang tagal i-edit. Natulog ako sa opisina 2 linggo. Kasi feel ko. Kasi ako pag nagtrabaho ko, talagang passionate ako. Lahat ng detalye, tinitignan ko, binabantayan ko. Sabay, dun lang ako natututo mag-edit. Kaya mabagal pa ako ng konti. Yung boss ko, napansin niya. Sinot ni Georgia. Galing nga. Tapos binigyan niya ako ng responsibilidad. Kasi, nung pumunta ako ng Holy Land, parang reliever lang ako na cameraman. Dun sa media ministry ni Bo Sanchez. Dati, dun ako sa sulat lang. Pero dito sa media na. So sabi niya, George, gusto mo magtrabaho dito rin sa 2 opisina ka? So ngayon, 2 na trabaho ko dito, tapos tatawid lang ako ng hall, tapos nandun ako sa kabila, 2 na. Pero dito sa kabila, nag-i-edit ako, nagka-camera ako, tapos maya-maya, nag-voice over na ako. Alam niyo pagkatapos ng kalahating taon, anong ginawa nila sa akin? Ginawa nila akong creative director. Wow. Amen. Yung panalangin ko, 15 years ago, sinagot ni Lord. Matagal yung ice cream bago dumating. Pero, nakuha ko rin. And that's the way God is in our lives. Alam niyo, nagbiumahay ako last month sa Australia. Tapos magkasama kami ng asawa ko, tsaka yung pamilya niya. Tapos, yung kapatid niya, kasama namin, nung isang stopover namin, may pinupunta kaming malayong lugar, parang wala akong gana masyado kumain. Sabi niya, George, bakit parang kulang ka ng pagkain? Ba't parang ayaw mo kumain? Sabi ko, okay lang naman, pero naghahanap sana ako ng broccoli. Broccoli, kasi mahilig ako sa gulay. Okay. Lunchtime yun. Pagdating nung gabi, nagdi-dinner na kami. Habang kumakain ako, biglang may isang broccoli na lumutang sa harapan ko, bumagsak sa plato ko. So, tingin ko, ano nangyari? Pagtingin ko, sabi nung bayaw ko, sabi ko, George, kanina nabanggit mo, gusto mo ng broccoli. Ano ganun si Lord sa atin? Hindi ko naman hiningi yung broccoli, nasabi ko lang, binuntong hininga ko lang. Alam niyo yung mga buntong hininga natin, narinig ng Diyos yun. And maaaring hindi mo makuha agad, maaaring ilang taon pa, ngunit itong tandaan ninyo, hindi nalilimutan ng Diyos ang bawat panalangin. Amen. Amen? So now I am creative director of the media ministry of the man I look up to the most. And now I'm doing more things for God than I ever imagined. I thought I would do, nung nagdasal ako, Lord, gawin mo sana akong creative director. Gusto ko sana magtrabaho sa media, Christian. Ngayon, grabe, hindi ko iisipin na gagawin ko yung mga ginagawa ko ngayon. And all glory to God. And it's, Amen. hindi ako yung pinakamagaling na estudyante sa batch ko. Pero, yung kulang, pinunuan ko. Pwede ba kayo pagdasal? Okay lang? Sige, can you stand up and open your hands? Let me just pray for you. Pakitaas lang yung mga kamay, sabay itaas na yun yung mga pangarap ninyo. Panginoon, itinataas ko po lahat ng aking mga kapatid dito sa El Shaddai. Lahat po sila may pangarap, lahat po sila may panalangin, lahat po sila may panalangin, lahat po sila may pangangailangan, lahat po sila ay may dasal at hinihingi nais sa buhay. Panginoon, alam ko po, hindi kayo nakakalimot. Maaaring kami nakakalimot kami, pero kayo hindi po. Kung kaya't alam ko po, kahit buntong hininga lang nila, narinig ninyo. At alam kong sa tamang panahon, matutupad din ang lahat ng kanilang pangarap. Nakikiisa ako sa kanila, sa tibok ng puso nila, bawat hinaing nila, Panginoon, bawat hiling. Huwag po sila sa amin mawalan ng loob. Habang naghihintay, malaman po namin, Panginoon, na hinahanda niyo
ang magandang hain na pangarap namin. Alam po namin, sa tamang panahon, darating din. Pakiulit mga kapatid, naniniwala ako. Naniniwala ako. Lahat ng pangarap ko, magkakatotoo. Magkakatotoo. Ayon sa kalooban ng Diyos. Ayon sa kalooban ng Diyos. Para sa kabutihan Para sa kabutihan ng aking kapwa. ng aking kapwa. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Purihin ka. Purihin ka. Amen. Amen. In the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Woo! Amen. Sabihin mo sa katabi mo, pwede na kumain. Thank you so much for having me, El Shaddai. I really hope to get to visit you again when I'm here. I don't know when I'll be back, but next time I would love to speak to you again. And God bless you and your ministry. You're doing a fantastic thing for Jesus. Maraming salamat.